Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. O gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo. Grabe ho ang tindi ng ibinulgar o isiniwalat nitong nagpakilalang dati daw siya vlogger ni BBM o ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat talaga mabigyan ho ito ng atensyon na maimbitahan ito si Kuya para maimbestigahan itong mga ibinulgar niya o isiniwalat niya. Matindi ho ang kanyang mga paratang. Nakakakilabot at nakakatakot ho mga ka-aksyon, mga kakampeng. O eto, para lubos natin maunawaan, bago ho ako magbigay ng aking sariling opinyon, panoorin at pakinggan ho muna natin. Dati akong vlogger ni BBM. Mayroon talagang ganyan. Ang pinagkaiba lang natin, mga bangag, bumaliktad ako noong nalaman ko na ang hirap ipagtanggol ni BBM. Dahil kitang-kita ang mga ebidensya, mga witness na nag-umpisa na siyang magganyan, mangurakot. 2022, umupo si BBM pagka-presidente. May video ko ipakita sa inyo mamaya. Patunayan kung gaano ako kadayard ni BBM noon. Kaya mga vlogger dyan na walang alam, naku, good luck sa inyo dahil may isusunod na naman sa inyo dyan. Si Mima Alicia, ang dami na kasing nalalaman ni Mima Alicia. Pinasok niya si Trillanes, pinasok niya si Claire Castro, pinasok na niya ang mga grupo na mga dilawan. In short, marami na talagang alam si Mima Alicia. Kung totoo yung convo nila na siyang humawak ng budget, patunay lang yan na si Mima Alicia ay may direct access sa pinakabus nila para sa hati-hatian nila sa suhol. Ang pinagkaiba lang natin mga bangag vloggers, mas mautak ako. Dahil kayo kapag pumasok kayo dyan, hindi na kayo makakalabas ng buhay. Kaya noong 2022, bumaliktad na ako. Dahil ang mga nasa likod ni BBM, mga malaking sindikato dito sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, kundi abroad. Sindikato ng droga, sindikato ng online games. O, tingnan nyo ngayon, sindikato ng smuggling. Kaya kayo mga vloggers na bangag, mag-ingat kayo. Kaya ako kumala sa pagiging vlogger ni BBM kahit may ganyan dahil ayaw kong magmukhang tanga sa publiko. Ayaw kong magmukhang bangag sa publiko. Yun ang pinagkaiba natin. Dahil ako marunong ako magbalanse. Hindi ako tipo ng taong yes lang ng yes kahit ang amo nyo nasa maling landas na. Di ba? Sus, may rosip ninyo mga bangag vloggers. May isusunod sa inyo. Mark my word. Lalo na dyan sa may mga alam na, may maraming alam na. Nako, si Lisa ang ano sa inyo dyan. Titira. Nako, mag-iingat kayo dyan kay Lisa. Kaya nga si BBM naging dilawan eh. Dahil kay Lisa, biruin mo, yung mga kritiko ni BBM noon, yung mga ayaw kay BBM noon, naging kakampi niya ngayon. Dahil kay Lisa, naging dilawan si BBM. Sa kabila ng pagbabati ko sa kanya noon, ang kanyang ama. Yan po ang patunay kung gaano kabangag si BBM. So, yun na ho mga ka-action, mga kakampeng. Ang nakakakilabot yung tatlo na sinabi niya. Yung sinabi niya na may susunod daw, mark my word. Yan ang sabi niya ha. 'Di ba? Nakakakilabot ho yun. Kaya dapat talaga mabigyan ho ito ng atensyon ng NBI para maimbestigahan ang taong ito. Kasi nakakatakot ho ang kanyang sinasabi. Ha? Para bang sigurado na itong taong ito. Kaya dapat talaga maimbestigahan ito, ma-invite ito sa opisina ng NBI para makunan ho ito ng statement regarding sa kanyang mga sinasabi. Pangalawa, ayon sa kanya ha, ang mga nasa likod daw ni Pangulong Bongbong Marcos, mga sindikato, hindi lang daw dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Matindi din po yan na paratang. Diba? Matindi po yan mga ka-action. Diba? Ang mas matindi, ha? Ang mas matindi, yung paratang niya kay First Lady Aranita Marcos. Yan ang dapat din maimbestigahan din, maitanong din dito sa taong ito.
Matindi ho ang kanyang paratang kay First Lady Aranita Marcos, ha. Hindi po yan biro-biro. Alam mo ba, sa mga ganito mong mga pahayag, kung hindi nyo ho kaya ito patunayan, dalawa ang pwede mong kakaharapin na kaso. Sa cyber libel, perjury. Ayan, ha. Ayan. At isa pa, yung sinasabi mong, yung sabi niya na dati daw siyang BBM vlogger at alam niya daw na may ganon. May ganon. May ganon. Pera. May ganon daw, yan. Pera. Alam niya daw na may ganyan. Di ba? Kumbaga, binabayaran. Ngayon, mga loyalistang vlogger, kayo ho ang bahala mag-debunk dito kung totoo ang kanyang sinasabi na may ganun daw ang mga vlogger. Pero tika muna, kuya. Tika muna. Bago ho sana kayo magsabi na may ganun, kasi sabi mo, dati kang BBM vlogger. Siyempre, may mga kumbo kayo. Regarding dyan sa sinasabi mo na may pera. Bakit hindi mo ipakita kahit papano? Para naman nang sa ganun, maniwala ho ako. Maniwala ang mga loyalista, mga kakampeng, kung totoo yan. Diba? Dapat kahit ebidensya lang naman dyan sa sinasabi mo na may pera, binabayaran. Pakitaan nyo muna ng ebidensya. Kasi ako naman itong taong hanggat walang ebidensya, hindi ho ako naniniwala. At dyan sa sinasabi mo, na may ganon, na may pera, isa din yan sa pwedeng ikaso sa'yo. Anong pwedeng ikaso sa'yo? Siyempre, panunuhol yan, di ba? Kung totoo yung sinasabi niya, anong pwedeng kaso sa'yo? Bribery. Pwedeng, ako hindi ako nagmamagaling, ha? Posibleng 3 kaso ang pwede mong kakaharapin kung hindi mo ito mapatunayan. Una-una, cyber libel, paninira. Okay? Pangalawa, kasinungalingan kasi hindi mo kaya patunayan. So, ano magiging kaso mo? Perjury. At dyan sa sinasabi mo na may pera ang mga vlogger at kung hindi mo rin yan mapatunayan, anong kaso mo? Bribery pa rin. Diba? Kawawa ka. Nako, kuya. Lalo na yung mga paratang mo kay First Lady Aranita Marcos. Kaya sana mabigyan ho ito ng atensyon ng NBI. Calling your attention, NBI. Sana ho mapansin nyo ang taong ito at maimbestigahan nyo kasi napaka very alarming ang kanyang sinasabi at maghuhudyat ho ito ng kaba o takot sa ating mga kababayan. Itong mga sinasabi niya. Di ba? Lalo na ho sa sinasabi niya na may susunod daw at may paratang pa siya, ha? May paratang pa siya kung totoo daw na may combo ito sila Mima, regarding ba yun sa budget na sinasabi niya? Sus, nako. Adaw, kuya, dapat inisip-isip mo muna yung mga sinasabi mo, baka hindi mo kaya patunayan yan. Diba? At dyan sa sinasabi niya na pinasok daw ni Mima, si Trillanes, si Yusek Claire Castro. Anong klaseng pinasok ang pinagsasabi niya? Ang alam ko, nakita ko lang na ini-interview ni Mima Alicia si dating Senador Antonio Trillanes sa live niya during midterm election. Yun lang yun. Hindi ko alam kung na-invite din ni Mima Alicia si Yusek Claire Castro sa live stream. Kasi sabi nito ni Kuya, pinasok pa ang grupo ng mga dilawan. Good luck na lang sa'yo. Sana ho, no, mapansin ho ito ng NBI talaga kasi napaka very alarming. Kinikilabutan ho ako dito sa mga sinasabi nitong kulukoy na ito. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.